So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 41, day 2. So day 2 to So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 2:7. To him who overcomes, to him I will give to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. So pansinin nyo itong sinasabi rito, na binabanggit niya sa mga mandaraig. Kasi yung mga salitang binabanggit niya para sa mga mandaraig, sinasabi niya, he who overcomes, tapos babanggitin niya yung gantimpala para sa kanila. Dito sa verse na ito, ang gantimpala ay ang ibigay sa kanya ang puno ng buhay para kumain. So ang pagkain sa puno ng buhay ay isang gantimpala. Bagamat gantimpala ito sa darating na panahon, pero ngayon pa lang, pwede ka nang kumain sa puno ng buhay. So, ibig sabihin, ang pagkain sa punong kahoy ng buhay, mga kapatid, ay isang gantimpala sa darating na kapanahunan. Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Yung mga mandaraig ay naging mandaraig kasi kumakain sila ng puno ng buhay sa ngayon. At ang pagkain nila ng puno ng buhay sa darating na panahon ng kaharian ay isang pagpapatuloy ng kung ano ang ginagawa nila ngayon. So, ganun yun. 1 Timothy 2:24. Who himself bore up our sins in his body on the tree, in order that we, having died to sins, might live to righteousness. Dito naman binanggit kung saan pinasan ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa puno. So alam natin, ang Panginoon ay napako sa krus. Pero dito, yung krus, tinawag niya na puno. Tree sa English, so hindi ba puno yan? Pero ang salitang puno dito, hindi ito nangangahulugan ng tree. Ang tree dito, ang ibig sabihin, ay isang piraso ng kahoy. So, ang isang piraso ng kahoy ay iba sa salitang puno. No, kaya ang tree dito, sa kanyang pakahulugan, sa Greek word, no, kahoy ito, kahoy. Amen. So, John 11:25, amen. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes into me, even if he should die, shall live. O ito naman, sinasabi ng Panginoon na siya ang pagkabuhay na muli. Siya ang pagkabuhay na muli. At sinasabi rito na ang maniwala na siya ang pagkabuhay na muli. No, bagamat siya ay mamamatay, pero siya ay mabubuhay muli. So tayo naman mga believers, ganyan eh. Naniniwala tayo sa resurrection ng Panginoon eh. At kung sakaling madelay ang pagbalik ng Panginoon, tatanda naman tayo. Mamamatay tayo physically, pero mabubuhay uli tayo. Sapagkat pinaniwalaan natin ang kanyang pagkabuhay na muli. So mga kapatid, magbabasa na ako. For the proper church life and the recovery of the church life, that is for the proper growth in the Christian life, what we need is not merely the mental apprehension of teachings, but the eating of the Lord as the bread of life in our spirit. So ito yung pinaka-basic na bagay sa buhay ng isang believer. Mula na nilikha siya ng Diyos, nakita natin sa aklat ng Genesis, nilagay na ng Diyos ang tao sa harapan ng puno ng buhay. Kaya ang ibig sabihin niyan, ang layunin ng paglikha ng Diyos sa tao ay upang ang tao ay kumain sa punong kahoy ng buhay o puno ng buhay. So yan ang gusto ng Diyos. Kaya kung tatanungin tayo, o tatanungin mo ko, Brother Danny, bakit pa tayo nilikha ng Diyos?
Isa lang ang sagot, simple lang. Para kumain sa puno ng buhay. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang kanyang layunin. Bakit niya tayo nilikha? Upang kumain sa puno ng buhay. Bagamat napakaraming item sa buhay ng tao, pero pag tinignan mo talagang yan lang eh. Di ba? Pagkatapos na nilikha ng Diyos ang tao, nilagay niya sa harapan ng puno ng buhay. At binanggit niya, ito ay pagkain. No? Kaya anong kahulugan ng ating buhay? Para kumain sa puno ng buhay na kung saan tayo ay inilagay agad ng Diyos pagkatapos ng ating pagkalikha. So yan ang layunin niya. At itong pagkain natin sa puno ng buhay, mga kapatid, no, ay nagdadala sa tamang buhay eklesiya. Nang ibig sabihin, kung gusto mo maging maayos ang buhay eklesiya mo, dapat kumakain ka sa puno ng buhay. Ano pa? Para sa recovery ng church life. Kung nawala ka o hindi naging maayos ang church life mo, para ma-recover siya, kumain ka sa puno ng buhay. Amen. For the proper growth in Christian life. No? Kung gusto mong lumago ka ng maayos, ng tama sa iyong buhay Kristiyano, kumain ka sa puno ng buhay. Na ang ibig sabihin, ang pagkain sa puno ng buhay ay nagre-resulta ng proper church life, recovery of the church life, proper growth in Christian life. Ano gagawin mo? Kumain ka sa puno ng buhay. Napakasimple. Wala ka naman kailangan maraming gawin, kundi kumain ka lang. Amen. Even the words of the scripture should not be considered merely as doctrines to teach our mind, but as food to nourish our spirit. Here in Revelation, the Lord promised to give the overcomer to eat of the tree of life. This points back to Genesis 2:8-9 and 16, which concerns the matter of eating ordained by God. Amen. So naalala ko tuloy yung sabi ng Panginoon sa Matthew, ng tao hindi lang nabubuhay, hindi lang siya nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Bawat salita. No. So kung titingnan ninyo yung verse na yan, naka-level yung pagkain ng tinapay at saka yung salita. Nang ibig sabihin, ang salita ay katulad ng kinakain natin na physical na bagay na siyang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kaya ang salita, hindi lang siya ginagamit bilang doktrina para sa ating kaisipan. Kasi ang iba, iniisip nila ang salita o ang Biblia ay mga pagtuturo na kailangan malaman ng ating kaisipan, matutuhan natin. No? Pero hindi. Sabi niya, itong salita, okay, ay pagkain ng ating espiritu. Kaya tumutugma siya doon sa sinabi ng Panginoon. Huwag lang tinapay, kundi salita din. Ang ibig sabihin, kung paano ka kumakain ng tinapay, physical, kainin mo rin ang salita. Yan ay hindi lamang para matuto ka, kundi magsilbing pagkain ng ating espiritu. Amen. Here in Revelation, the Lord promised to give the overcomer to eat the tree of life. This points back to Genesis 2:8-9-16, which concerns the matter of eating ordained by God. Amen. Kaya huwag niyong kakalimutan na isa sa mga gantimpalang pinangako ng Panginoon sa mga mandaraig ay ang kumain sa puno ng buhay. At ito ay binabalik tayo sa Genesis kung saan nilagay ng Diyos ang tao sa harapan ng puno ng buhay. So yun ang umpisa
At kalaunan, yan din ay naging pangako sa mga mandaraig. Kaya napaka laking bagay itong paksang kumain sa puno ng buhay. Napakalaking paksa nito. Hindi siya maliit na bagay. Kaya sinasabi natin, ito ang layunin ng buhay ng tao. Ang kumain sa puno ng buhay. Amen. In the epistle to the church in Pergamos, the Lord promised the overcomer that he would eat of the hidden manna, which refers to the eating of manna by the children of Israel in the wilderness. O dito, eating uli ang topic. Eating uli. At dito, ang binanggit naman na kakainin nila ay ang natatagong mana. Ano ba itong mana? So, ang mana ay ang pagkain. No, nung panahon na yung mga Israelites ay nandoon sa ilang at maraming taon, yun ang kinain nila. Yun ang binigay ng Diyos sa kanila para sila mabuhay. No, yan ay tinapay na nanggaling sa kalangitan. At kung tawagin ay mana. So, ang ganda, mana. At pagdating sa John 6, sabi ni Lord, siya ang tinapay na nanggaling sa kalangitan. At ang sino mang kumain sa Kanya ay mabubuhay dahil sa Kanya. So dyan sa verse na yan, direktong sinasabi sa atin na siya ang tinapay na galing sa sangkalangitan. At pwede siyang kainin. Pwede siyang kainin. Kaya ang kumakain sa mana ay kumakain sa Panginoon. At ang kumakain sa Panginoon ay kumakain sa mana. Ibig sabihin, iisa lang to. Ang mana na kinain ng mga Israelites ay larawan ni Kristo yan sa bagong tipan. Ano bang ibig sabihin ng kumain? So mga kapatid, ang ibig sabihin ng kumain, ang prinsipyo ng kumain, ay dalhin ang isang bagay tungo sa loob natin. So yan ang ibig sabihin ng kumain. Hindi ito, kaiba ito sa matuto. Ang matuto ay may kaugnayan sa ating kaisipan. Pag-aralan, matuto, i-memorize, maedukahan. Kadalasan, itong mga words na ito ay may kinalaman sa ating kaisipan. Subalit ang kumain ay iba. Ang kumain ay dalhin ang isang bagay tungo sa ating tiyan, matunaw siya, maibahagi siya sa buong katawan natin. So, ang ibig sabihin, ang salita ay pagkain natin. At ang salita ay naisakatawan sa Panginoon. No? At ang Panginoon o ang Espiritu naisakatawan sa salita. Kaya ang kumakain sa salita ay kumakain sa Panginoon. So lahat ng sinasabi natin dito ay prinsipyo ng puno ng buhay. Amen. In the epistle to the church in Laodicea, the Lord promised to dine with the one who opens the door to Him. This indicates that the Lord desires to recover the eating of the proper food by God's people, the food ordained by God and typified by the tree of life, the manna, and the produce of the good land, all of which are types of the various aspects of Christ as food to us. So maraming mga binanggit dito na insidente ng pagkain. Halimbawa doon sa Laodicea, makikita natin yung incident dyan na ang Panginoon ay kumakatok siya. At sinasabi niya, ang sino mang magbukas sa Kanya, siya ay sasalo sa Kanya, at makikikain sa Kanya. At kakain silang kasalo niya. So, ibig sabihin, ang layunin ng puso ng Panginoon, kung bakit kailangan natin buksan yung pintuan para sa Kanya, ay upang makapasok siya at makasama natin sa pagkain.
So, yun yung salita niya sa Laodicea. Amen. Amen. At doon naman sa Amen. So yung mga salita ng tungkol sa pagkain dito sa yung tree of life, yung mana, yung bunga ng mabuting lupa, lahat ito ay pagkain. Mana, tree of life, good land, lahat yan ay pagkain. At lahat ng ito ay sagisag ng maraming aspekto ni Kristo bilang pagkain sa atin. Maraming aspekto ni Kristo bilang pagkain sa atin. Kaya mga kapatid, ang kumain sa puno ng buhay ay isang sagisag ng pagkain kay Kristo. Pagkain sa salita. Ang kunin si Kristo bilang ating buhay at tustos ng buhay. Amen. So today's reading na ako. The Greek word for tree in Revelation 2:7, as in 1 Peter 2:24, means wood. It is not the word usually used for tree. In the Bible, the tree of life always signifies Christ as the embodiment of all the riches of God. Amen. Our food. Amen. So, binanggit uli rito yung sinasabi sa atin sa Revelation 2:7 na ang salitang puno dito ay kahoy. Amen. Ay kahoy siya. At yun namang salitang buhay ay sumasagisag kay Kristo bilang pagsasakatawan ng lahat ng kayamanan ng Diyos upang maging pagkain natin. So, kinumbine yung dalawang salita. Tree of life. Tree of life. So, yung tree dyan ay kahoy. Kahoy siya. At yung kahoy dito, sumasagisag sa kamatayan ng Panginoon. Sumasagisag sa kamatayan ng Panginoon. Sapagkat binanggit na siya ay isinabit sa puno o crucify sa puno. At yung puno dito ay kahoy. At yung tree of life, yung bahagi, yung salita na tree ay kahoy na tumutukoy sa pagkapako sa krus ng Panginoon. Ibig sabihin dyan ay kamatayan ng Panginoon. At yun namang life dito ay tumutukoy kay Kristo. Amen. Bilang pagkain natin. Ang nabuhay na isang Kristo bilang pagkain natin. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, tree of life, ang Panginoon ay dumaan sa kamatayan at nabuhay na muli upang madala niya ang kanyang sarili tungo sa atin upang maging pagkain natin. Amen. So, in Revelation 2:7, it signifies crucified, implied the tree as a piece of wood. And resurrection implied in the tree in the life of God. Christ, who today is in the church, the consummation of which will be the New Jerusalem, in which the crucified and resurrected Christ will be the tree of life for the nourishment of all God's redeemed people for eternity. So tama yung sinabi natin kanina. So yung puno ay sumasagisag sa kahoy na kung saan ang Panginoon ay naipako. At yung life naman sumasagisag kay Kristo bilang nabuhay na isa upang maging pagkain natin ngayon. Amen. So ngayon sa Buhay Ecclesia, okay, ang Buhay Ecclesia ngayon ay mapapasok doon upang maging ang bagong Jerusalem sa darating na panahon, sa darating na walang hanggan. Kung saan ang napako at nabuhay na muling Kristo, okay, ay muling makikita doon
sa bagong Jerusalem bilang ang puno ng buhay. At ito ay upang pakainin ang lahat ng mga natubos na tao sa darating na walang hanggan. Kaya yan yung features ng New Jerusalem. Ang napako na buhay na muling Kristo na sinasagisag ng Tree of Life upang pakainin lahat ng mga redeemed ones sa darating na walang hanggan. At ito ay magaganap sa bagong Jerusalem. Amen. So the promise of the overcomers in the church in Ephesus was to eat of the tree of life. The tree of life is in the paradise of God. The paradise of God in Revelation 2:7 is the New Jerusalem, of which the church is a foretaste today. So yung paradise of God dito ay tumutukoy sa bagong Jerusalem. So hindi siya tumutukoy doon sa Hardin ng Eden o doon sa paradise na kung saan yung mga namatay ay pansamantalang nilalaga. Hindi. Ang paradise dito, okay, ay tumutukoy sa bagong Jerusalem. Amen. Diyan ay nasa aklat ng Revelation. At sa panahon natin, ang paradise ay ang church. At ang church sa panahon natin ngayon, mapapasok doon siya, magiging ang bagong Jerusalem. Amen. Kaya sa buhay eklesiya ngayon, bilang pagtikim ng bagong Jerusalem, ano meron tayo? Ang puno ng buhay. Sa bagong Jerusalem, ano meron tayo? Ang puno ng buhay. Doon sa Genesis, anong meron? Ang puno ng buhay. Ano ang pangako sa mga mandaraig sa Efeso? Ang puno ng buhay. Kaya, anong title ng MR natin sa week na ito? Ang puno ng buhay. Isang malaking item sa loob ng Biblia. Na sa simula pa lang, diyan na nilagay ng Diyos ang tao na kanyang nilikha. Amen. Amen. This enjoyment of the foretaste will usher us in the full taste in the New Jerusalem. So sa church life, meron tayong foretaste, pagtikim. Okay? Sapagat ang church life ay mapapasok doon sa bagong Jerusalem. Yung full taste ng Tree of Life ay sa bagong Jerusalem. Amen. The promise of eating the Tree of Life given to the overcomers in Ephesus indicates that they will eat Christ in the church life today and eat Him as the Tree of Life in the New Jerusalem for eternity. Our experience confirmed this. Amen. So, yun pala. Yung pangako ng Panginoon sa mga mandaraig sa Eklesiya sa Efeso na sila ay papakainin sa puno ng buhay ay meron ngayon at nangyayari ngayon sa buhay Eklesiya. At ang pagkain sa puno ng buhay sa church life ngayon ay aabot hanggang sa pagkain ng buhay ng mga mandaraig sa panahon ng 1,000 taong paghahari. At ang pagkain sa puno ng buhay ay muling aabot sa bagong Jerusalem sa darating na walang hanggan. Kaya tuloy-tuloy itong konsepto na kailangan natin kumain sa puno ng buhay. Amen. The enjoyment of Christ as the Tree of Life in the New Jerusalem, in the new heaven and the new earth, will be the common portion of all of God's people, God's redeemed people. Whereas the particular enjoyment of Him as a Tree of Life in the New Jerusalem, in the coming millennial kingdom, is a reward given only to the overcoming believers. So ano ba yung sinasabi rito? So sinasabi niya, yung pagkain sa puno ng buhay, pagdating sa bagong Jerusalem, ito ay common portion na lang, pangkaraniwang bagay na lang, pangkaraniwang bahagi na lang. Lahat ng mga redeemed na tao, mga natubos na tao, regular kumakain sa puno ng buhay.
No? Yan ay sa bagong Jerusalem. Pero sa panahon ng Millennial Kingdom, yung 1,000 taon, ang kakain lang ng punong kahoy ng buhay ay ang mandaraig lang. At ito ay magiging gantimpala sa kanila sa darating na Millennial Kingdom. Pero sa panahon naman natin ngayon, okay, ang kumakain sa puno ng buhay ay yung mga nasa loob ng buhay eklesiya, at ito ay pangkaraniwang bahagi ng mga mananampalataya sa panahon na ito. No? So mula sa buhay eklesiya, aabot siya sa Millennial Kingdom, at ang pagkain sa punong kahoy ng buhay sa Millennial Kingdom ay para sa mandaraig lang. At ito naman ay aabot hanggang sa bagong langit at bagong lupa, sa bagong Jerusalem, no? At kung saan kakain ang lahat ng mga natubos na tao sa punong kahoy ng buhay bilang bahagi nila sa darating na walang hanggan. Amen. Amen. So if we overcome all the distractions in the church degradation to enjoy Christ as the tree of life in the church life today, we will be thus rewarded. So yung binabanggit niya ngayon ay sa panahon ngayon. No? Kung tayo ay maging mga mandaraig, nadaig natin ang mga distraction sa buhay ng Kristiyano, mga balakid, mga hadlang, no? Nadaig natin yan, naging mandaraig tayo. No? At nadaig din natin ang pagkababa ng eklesiya upang tamasahin si Kristo bilang puno ng buhay. Yan ay ginagawa natin ngayon sa loob ng eklesiya. At ito ay isang reward din sa atin ngayon. Amen. So otherwise, we will miss this particular enjoyment in the coming age. Though we will still enjoy Christ as the tree of life in the New Jerusalem, in the new heaven, and in the new earth for eternity. Amen. So sinasabi rito, kung hindi mo natamasa si Kristo ngayon bilang puno ng buhay sa loob ng eklesiya, kasi iyan yung kasalukuyan, kung hindi mo siya natamasa ngayon bilang puno ng buhay sa panahon ngayon, no, anong mangyayari? Sa darating na kaharipan, ibig sabihin, ito ay mawawala. Mawawala. Subalit sa darating na bagong Jerusalem, ito ay marirecover. Ito yung pagkain ng punong kahoy ng buhay. So itong pagkain ng puno ng kahoy ng buhay, pwede mo siyang gawin itong panahon na ito sa loob ng eklesiya. At yan ang pinaka-portion natin sa loob ng eklesiya. At yan ay isang reward sa panahon ngayon. No? At mula dyan, no, makakapagpatuloy ka na kumain sa punong kahoy ng buhay sa darating na millennial. Millennial. Oo. Bilang gantimpala, at full taste na yung gantimpala mo. No? Pero hindi lahat. Hindi lahat. Okay. Magkakaroon ng pagkakataong kumain sa Millennial Kingdom. Yun lang mga kumain sa church life. Pero pagdating ng New Jerusalem, lahat kakain na, lahat babalik na. At yan ay magiging common portion ng lahat ng mga believers. At yan ay mangyayari sa New Jerusalem. Amen. So the tree of life always brings us back to the beginning, where there is nothing but God Himself. There is no work, labor, endurance, or anything else. Only God Himself. In the church life, again and again, we need to be brought back to the beginning, forgetting all other things and enjoying God Himself as the tree of life. So ang Diyos mismo ang ating puno ng buhay mula sa simula hanggang sa pagpapatuloy, hanggang sa kawalang hanggan. Hindi na mawawala yan, na siya ang ating punong kahoy ng buhay. Hindi na mawawala. At kapag yan ay hihinintuan mo sa panahon ngayon, mawawala ang bahagi mo
no, sa darating na millennial kingdom na kung saan ang pagkain ng punong kahoy ng buhay ay isang gantimpala. So, sa madalit salita, para saan tayo? For the tree of life. Sino ang tree of life? Si Kristo na namatay, na buhay na muli at naging espiritu na naisakatawan sa salita ngayon. Amen. Kaya siya yung nag-aanyaya sa atin na huwag tumigil mula sa pagkain ng puno ng buhay. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming gantimpala. Salamat, inihanda mo sa amin ang puno ng buhay upang kainin namin. At ito ay isang paglalarawan sa iyo bilang namatay at nabuhay na muli. Naging espiritu na isakatawan sa loob ng salita upang maging bahagi namin at kayamanan namin, lalo na sa kapanahunan na ito. Salamat, Panginoon. Amen.